Mahigpit na sinturon sa gipit na sitwasyon. Kapag gipit ang sitwasyon, lalo na kapag ang mag-asawa na may mga pinagdadaanan tungkol sa finances, sa ngayon gusto namin i-discuss at ibahagi sa inyo the things that you can consider. Proven and tested na naming mag-asawa, kaya hopefully makatulong din po sa inyo. Pinaka-basic, mag-review kayo ng inyong budget. I-revisit nyo, pag-aralan, sino ba sa inyo, yung husband ba o si wife, ang magaling sa pag-budget, sa paggawa ng mga books ninyo. Hindi naman kayo kailangan maging professional na accountant. All you have to be is just a good manager or a good steward ng inyong mga resources. Ano ba talaga yung mga hindi kailangan sa mga gastusin, tapos mag-focus sa mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Malapit ng enrollment, kailangan maghinay-hinay tayo. Hindi lang yon. Maybe some of you po, bagong panganak kayo, may bago kayong anak, first baby nyo ba, or pang ilang anak nyo po. You know, we feel the inflation, it's all over the world. Lahat po talaga, kahit yung pagbabudget natin, di ba, na dati ganito kadami yung nabibili. So ngayon, pahabaan ng PC ika nga, pero napakahalaga to review paano ba tong budget natin. Like kami for instance, you know, during the week, dati para sa 3 to 4 days, ngayon on every other day lang para hindi rin mabulok yung mga, lalo na yung mga gulay, di po ba? So maybe you can look into that, reviewin po ninyo ulit. Idagdag nyo na rin po ito, yung tinatawag na pagtitipid. Yan, magtipid tayo sa mga hindi kailangang luho. Ito yung naririnig natin in English na what are your wants versus your needs. And then, maging resourceful po tayo. I'm sure tayong mga wives, mothers, very creative, di ba? Sa konting ganito lang na halaga, pwedeng create natin ng para sa mas marami na putahe. Mag-outsource po tayo. Saan ba mas mura? For example, yung ganitong commodity, baka pwedeng dito muna tayo bumili, or yung mga mas practical na solution. Sa pang-araw-araw, lalo na nga, no, kung kasabay po yung nag-ready po kayo ng baon, di ba? Yung mga lunch boxes ng ating mga anak, or other gastusin in general. Alam nyo po, here at Happy Spouse, Happy House, marami sa inyo ang nagpi-PM or direct messages, at ito din yung isa sa mga payo na hinihingi po ninyo. Paano ba to? Kesyo maggastos, hindi ako binibigyan ng pera. So, tingnan po ulit muna natin kasi, you know, sometimes talagang hard ang buhay may asawa, lalo na in terms of finances. So, i-revisit po ninyo at isama nyo na yung pagtitipid. Sa pagtitipid at paghahanap ng mura, hindi naman kailangan mag-sacrifice ng quality. Kasi lalong-lalo na sa pagkain, hindi dahil mura, baka bulok naman yung ating nabibili o mga luma. So, pag-ingatan din natin, may mga ibang mga bagay katulad ng, let's say, sa damit. So, baka pwede niya lang nating i-schedule yan, baka isang paris lang, sa isang buwan. It really depends kung ano yung pag-uusapan ninyo na mga schedule para sa inyong pamimili. Oo. And of course, marami pa tayong pwedeng gawin. Ano pa tong mga to bukod sa pagtitipid, pagbabudget? Iwasan po muna natin ang umutang. Napakahalaga na magkaroon tayo ng attitude or disiplina na hindi ito yung una nating naiisip. Lalo na kung let's say sa bangko po ba ito or napakataas po ng interest. Minsan sa tao lang po ito sometimes kamag-anak. Pero kung kinakailangan po talaga at sa tingin ninyo kaya naman, ipagdasal po ninyo at pag-usapan at pag-agrihan ninyong mag-asawa or yung family po ninyo. At saka tingnan nyo po yung mga options ninyo. Anong mga example, di ba? You can purchase it in, let's say, how many months to pay or pag-extend po ng tinatawag na payment terms. And then, i-educate po natin yung ating sarili. Huwag po tayong yung mahihiya. We can ask questions or diretso na po mismo sa kung sino yung makakasagot sa mga katanungan natin with regards to loaning money or i-mortgage ba natin yung bahay. Kasi napakahalaga po na talagang tingnan muna natin yung financials natin para malaman na kung kaya ba to, ilang years ba to, or months na babayaran. Importante rin for the couples to help one another. Bilang mag-asawa, sa paghahanap din ng mga dagdag na pagkakitaan, minsan pwede naman mag-sideline. Marami sa atin na natututo na rin sa mga virtual work, virtual assistant, side hustle, ika nga, para madagdagan naman din ang kita ng pamilya. Without also sacrificing family time o kaya yung inyong oras bilang mag-asawa. Tingnan ninyo, pag-usapan ninyo, dahil depende rin naman kung ano yung mga
monthly goals ninyo. Diba? Kung gaano kalaki ang gusto ninyong mga expenses in a month, then if kulang do sa kinikita nyo ngayon, then think about sideline as well. Why don't you make also, ginagawa po namin ni Chico ito, yung mag-spring cleaning, mag-inventaryo kayo. Anong mga gamit yung nakaupo na dyan, na alikabukan, na pwede nyong i-turn into money? Anong mga example? I-check nyo po, meron ba kayong mga lumang bisikleta o yung mga gadget, di po ba? Yung madali lang po siyang ibenta. Marami pong avenue or social media platforms na pwede po natin yung ipabenta or minsan sa barangay, sa asosasyon. At hindi lang yun, pwede nyo pang ibahagi ito, yung portion nito. Kung let's say, katulad po yung recent bagyo, you can donate things as well. And then, hindi lang yan, makakatulong pa to na makadagdag sa budget ninyo, lalo na sa bahay. Mag-agree din po ang mag-asawa na no to impulsive buying. Okay? Maging mapanuri sa pagbili at iwasan ng impulsive purchases kasi minsan lalo na pag kami mga sale monthly o kaya may makikita tayong mga tindahan na soon, di ba, yung mga kulay pula na mga signages at nakalagay SALE. Kung di naman talaga kailangan, wag na lang po natin bilhin at dagdag kalat pa siguro yan, di ba? So mag-isip tayong mabuti. Kasama sa pagpaplano, pag-isipan, pagdasal para maiwasan natin ang hindi paggastos, di ba, na unnecessarily. Isama na rin po natin, ito pinapractice namin tong pamilya, no? You eat meals at home. Tayo yung nagluluto, tayo naghahanda, at hindi lang ang benefit po nito ay makatipid, ha? Alam din natin kung ano yung nilalagay natin sa pagkain natin, kung para hindi ba siya maging maalat or yung extremes po ba na timpla. Sinasabi nga palagi na money not spent is money saved or earned. So, iwasan muna natin yung paglabas-labas palagi. Minsan, tempting po kasi yan na, hindi bali na, sige, dito na lang tayo kumain. Pero kung wala po yung pagkukuhaan, magkakaroon po tayo ng tinatawag na parang backlog dun sa ating financial budget. So, ang isa na lang na pwede nating i-share sa inyo ay to speak life to your situation. Pamamagitan ng pagtutulungan at inyong financial discipline, mas maluwag na makakayanan ng mag-asawa ang gipit na sitwasyon at magiging mas handa sa hamon na maaring dumating sa hinaharap. So that then, dahil with the proper mindset, nasiset naman din tayo into the way that we speak para magkaroon po ng buhay ang lahat na nangyayari dito sa mundong ibabaw na ito, you speak life, not speak death. So speak life to your finances because this too shall pass.